Telma Mariano. Woo! Okay. Dito na lang ako. Tama yan. Quiz. Pasensya na po kayo na wala kami. Maganda po source na. Okay, Auntie Ruth, explain niyo po kung anong magiging format na bukas. So kapag pagkatapos ng counter, kayo na yung unang mag-introduce ng Bible study natin. Yeah. Okay. Yung po pinadala kong outline, nakarating ba lahat sa inyo yon? Hindi ko yata yun nabasa. Review natin. Okay. Yun po kasi ay for approval ni Pastor. Hindi ko alam kung ilan ang panelist, so wala itong naka-assign kung kanino ang kanino. Kaya pinadala ko kaagad para si Pastor ang maglagay kanino i-assign ang alin at ilang minutes. Sorry. Okay, hindi. Sige po, mayroon po tayong kopya dito, Sister Ruth. Iano ko na lang po sa, ayan, nakikita niyo ho ba? Yes. Hello. Yun yung pinadala niyo. Nakikita niyo ho ba yan? Okay. Yan, nakikita namin. But I don't know kung nababasa ho ba ng lahat. Hindi po. Ayan. Napakaliit. Kailangan gumanto. Sobrang liit ba? Okay, i-forward natin. Nababasa ko sa TikTok. Sige po, sige. Ganito po ito. Kumbaga, itong pinadala ko sa inyo ay script na for approval nga ni Pastor kung alin ang alin. So let's say, andun na ako, tapos na ako doon sa introduction, Tapos punta tayo doon sa ipapasa ko kay Sister Maricel. Sister Maricel, come in please. Yan. Yung introduction, self-introduction ng lahat ng participants o yung panelist. Kasama na doon yung invitation at welcoming ni Sister Maricel sa viewers, listeners, and everybody. Yan. Okay. So, ikaw muna. Ito, pino-forward ko lahat. Sino po una? I-send ko na. Ano sa inyo, ba? I sent to Sister Telma, Sister Celia, Sister Marlon. Marlon. Ayoko pong Sorry. guluhin ng aking baka hindi ko na maibalik. Yeah, wag na kay Sister Telma. Patay na lang. Ayoko nang tingnan muna messenger mamaya na. Sabihin niyo na lang. Okay naman ang spot niyo. Mahirap itong techie person. Sabihin na lang, Auntie Ruth. Sa kanila. Tamang-tama itong aking introduction. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. Let us all rejoice and be glad in it. Kung ayaw nating magsipangit. Yan. Ruth Quezon po, Ibat, Mexico, Pampanga, Philippines. Yan. Welcome aboard in the ship, Fellowship of Words of Wisdom. Are you excited? Yes. I do. Next, parang ako ang mag-aasawa. After going through the millennial favorite topic, friendship, courtship, dating, now, are you ready? Get set on the marriage. Sister Maricel, come in, please. All right. Here we go. Magandang umaga po sa Pilipinas at magandang gabi naman sa mga narito sa
Amerika. Ako po si Maricel Serralde again from Hayward, California. At kasama ko po ang aking asawa na si Marlon Serralde. Ba't ka natutuwa? Amen. Wala akong salita. No, ikaw, sige pala. Hindi kasi mag-ano pa ako nung mag-aanyaya pa ako. Oo. Eh di, paano ba? Ikaw muna. Hindi, pag Sige. sinabi ni Ate Ruth, Sister Marcel, okay. O, yun, nasabi ko na. At ito po naman ang aking asawa na ito po naman ang aking kabiyak. Ako po si Marlon, ang nag-iisang kabiyak Huwag mo nang ganoon. ng San Maricel. Sige, inggitin niyo ako. Salamat po ulit sa pagsama ninyo sa amin sa Words of Wisdom sa gabing ito. At lahat po ay na mga inaanyayahan po namin kayo na sumama ulit sa aming discussion about marriage tonight. At sa lahat po ng mga mag-aasawa na or may mga plano mag-asawa, magandang discussion po ito. Sana po makinig kayo at samahan ninyo kami. At sa may mga nag-struggle naman sa mga relationship, iniimbitahan din po namin kayo na join with us at kung hindi naman ako pastor, at yung mga, ano ba sabihin ko, hindi ko talaga maiwasan yung sa mga nag-struggle sa relationship, gusto po nyo ipanalangin ka namin kayo, post lang po nyo ang inyong name or prayer sa aming Facebook Live at ipapanalangin po namin kayo. Amen. Oh, good. Sorry, I struggled at kung pastor talaga. Sige. Next po. Self-introduction po ito, kaya tuloy-tuloy lang kaya. Ako yung... Oh, hi. Ito po ang aking misis. Go Hello. ahead. Hello po. Magandang umaga po. Pangalan po. Ano pangalan po ninyo, sister? ulit. Take 2. Okay. Hi po. Pastor Ray Balang, aking esposa. Merla po. All right. Very good. Back to you guys. Oh, dapat buksan ka agad yan mamaya. Oh, bakit nakagano? Yan, okay na po. Oy, bumalik. Okay natin. Ayan. Yan. Sige, wag niyo na pong i-unmute. Wag niyo nang i-mute. Hindi, okay na po yan. Nawala. Ayan, tingnan mo nga, nagalaw ko, nawala. Hindi, Saluhin muna ng iba. Okay. Next person, Nanay Naomi. Wala sa video. Nanay Naomi, kayo po. Nawala. Hello, biyanan ko. Audio. Ayun, Nay. Audio, Nanay. Nakamute eh. Alam mo, Nakamute. dahil sa Nakamute. si Ruth at saka si Unmute si Nanay. Unmute. sinasabi ko Nanay si Naomi. Boss. Si Boss ang Ako, nawala ako. Hindi ko na alam. Yung video po, Sister Telma, i-click niyo lang yung video. Hindi ko po alam kung saan ko. Ay, naku. Swipe mo. Para lumitaw. Start video po. Nay, naka-unmute po kayo. Swipe mo, Titel, para makita mo. Nanay Naomi, naka-ano kayo? Enjoy video. Hindi. Wala nga eh. Present. Okay. Ano ba yan? Ayun, ano ba yan? Kaya sabihin niyo po, good morning, Naomi Lazaro from Bulacan po. Ganun. From Pandi, Bulacan, Philippines. Opo. Ay, nako. Hindi ko na maibalik. Magtatawag na naman ako ng... Opo, Sige lang, magtawag ka na sa Klolo. Ang tawag naman sa Klolo. Dapat pala hindi na natin i-mute, no? Pabayaan natin. Kasi hindi naman siya nag-echo eh. Wala namang problema kahit okay lang. Huwag na nating i-mute. Okay. To save time po, yung self-introduction, tuloy-tuloy lang po pagkatapos ni Sister Maricel. No? Gawin natin ulit. Ayun. Replay ba?
Yes. Kaya, dali lang. Paano ba yung sinabi niyo yung Ano yon? Pastor, yung bang counter, pagkatapos ng counter nyo, idoon ko yan yung intro? Bukas ang ano yun eh, meeting lang. Meron na. Yes. Dire-diretso Meron mo ba yan? tinitingnan doon sa message? Okay yung counter Wala. pagkatapos mo yung mag-share? Kaya nga, hindi ko nagagalawin eh. Yeah. Hindi na ako titingin sa... Wag niyo na pong galawin na Sister Telma. Oo nga. Okay Eh na kasi nagpadala ng message, tinitingnan okay ko. yan. Yeah, okay. Wag niyo na rin pong i-mute. Okay na yan. Oh, sige. Okay, dire-diretso na lang muna. Oh, sige. Okay. Okay, replay ba tayo? Pastor, magano mo kayo ng... Antirot, iano muna namin ng counter, no? Magano muna namin ng counter pagkatapos yung introduction video ko. Para alam mo kung saan tayo, kung saan kayo papasok. Oo. Wait lang, ha? I-ready ko rin yung sa akin. Okay. Nasaan ba? Dito. Are you sad, full play? Okay. So, for example, I'm gonna start. Yung pasar yung bang music background nyo, ano yun? TikTok ba yun? Parang TikTok yun, ah. Saan nyo nakuha yung background? Those are GarageBand. GarageBand, okay. So I incorporate those small clips in I see. So, magka-counter muna kayo pagkatapos ako? Yeah. Okay. So, wait a minute. What if I will just do all thing like I'm the counter and also all the video para hindi na mag-back and forth? Yeah, oo nga, tama yun. Dire-diretso na lang. So, pagkatapos nung sister na. Yeah, okay. So, for example, Yung counter niya. Pero ngayon, i-ano ko mo rin? I-share ko ba yung ano? yung ano, Yung akin? ako na lang mag-share. Excuse me. Everybody is ready. Sandali. Okay. Hold on. And then okay, and then nicely. Wait. Okay, ready? So, i-shortcut ko lang ano eh. I-shortcut ko dire-diretso na to, okay? Aha, sige. Okay, counter muna tayo, no? Okay. Okay, ready, guys. Give me a sharing, bro, ability. Sharing screen. Sige. Yeah. Okay, ready? Yan na. Tuloy-tuloy, okay? 1, 2, ready? Okay, go. So as if we are done with counter and then proceed to the ads now. Assume that we are done. Ako? Now assume we are done already, okay? Okay. That's the next one. Are you sad, hopeless? Or happy and just want to laugh?
You need someone to talk to? Nakalagay na kung ano ang nakakonect doon sa pangalan ng kung sino nag-post. Do you feel emptiness in your heart? May bahagi ng bawat Kristiyan sa buong mundo na sa iyo, O Diyos, ay may pag-asa. Do you want to share your thoughts? If President Marco as a mass, you'll comprehend watching. Do you have inspiring stories to tell? Ang unang ligawan ko na ang kulang. Do you have any questions on the Bible? To meditate on this book. First Corinthians chapter 11. We're here to help you join our weekly Bible study. Continue to pray for this program. A weekly program where you can find answers to your questions. Together we can help and spread Words of wisdom. 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 The worst time to do Remember to like, share our Facebook Live. We are canceled. For any requests, readings, testimonies, or any questions. Oy, wag mong gamitin yan. Bakit wala yung sounds? Ang hina. Hi, everybody. Sige po, Sister Ruth. Diretso. Praise the Lord. Good evening po. Hi there. This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. Kung ayaw nating magsipangin. Ruth Kison po from Mexico, Pampanga, Philippines. Welcome aboard in the ship. Fellowship of Words of Wisdom. Are you excited? I do. Naks, parang ako ang mag-aasawa. After going through the millennial favorite topic, friendship, courtship, dating, now are you ready? Get set. On to marriage. Sister Maricel, come in please. Magandang umaga po sa Pilipinas at magandang gabi po naman sa mga narito sa Amerika. Ako po si Maricel Serralde from Hayward, California. At welcome po ulit sa ating sa Words of Wisdom for tonight. Kasama ko po ang aking asawa. Ako po si Marlon Serralde. Thank you po. Si Pastor Ray Ibala at ang aking pusa ay... Si Merla Landingin Ibalang. There you go. Back to you guys. Telma Mariano, ng Casa Grande, Arizona. Ayaw magsalita. Sige po na kayo. Hindi ba hindi yata. Pandi Bulacan. Good morning. Ayaw na. Okay. Talia audio. Talia. Sige po. Sige po kayo na Auntie Ruth. Pwede nating mahilingan si Sister Naomi ng opening prayer for the ministry. Sige po, mag-pray po kayo. Let us pray. Panginoon, salamat sa umagang ito na kami ay sama-sama na magpag-aralan ng Word of Wisdom. Salamat, Panginoon, na we can encourage each other, na kami ay nag-share, Panginoon, ng aming kaalaman galing sa courtship and marriage. Kaya, Lord, sa aming pag-uusap ngayon, Ikaw, Panginoon, na may bigay sa amin ng kaalaman na galing sa iyo at naway, Panginoon, makita ang Panginoon sa amin na kami pa yung nagkakaisa sa oras na ito. Kaya, Panginoon, nagpasalamat kami sa umagang ito sa kabutihan na ginawa mo sa bawat isa sa amin. Ito ang amin nihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ito tuloy-tuloy. Kung nga ito ay Bible study, ay sana po, ito I strongly
suggest na i-memorize natin by heart itong mga text na ito. Lalo na doon sa mga young people na mag-aasawa, doon sa may mga asawa na, at doon sa mga magulang para po ito ay maging malaking tulong sa atin. Ang text po natin ng yung pinaka-origin ng marriage sa Bible ay sa Genesis chapter 2 verse 22. Sister Maricel, do you have your Bible there? Could you read it please? Madali lang po. Yan. Napaka-importante po kasi nito. Genesis chapter 2 verse 22, it says there. Genesis chapter 2 verse 22. 2 says, "Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man." 24. And 23 ba? Sorry, ate, hold on. Oh, sorry. 2:22 and 24. "Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh." Praise the Lord. Please try to memorize those two verses in your heart. Now, Adam and Eve met that day. We don't know when was that day. They got married the same day. How about you, our panelists? How did you meet? Yan. Ano po ba ito, Pastor Ray? Gagawin nating mabilisan na 1 minute o 2 minutes per person? Interactive po. It's a good thing. Interactive. How long? Kung ako po ang tanongin niyo po, ang response ko po ay sometimes mag back and forth po tayo. Sabihin ko po na paano po ni Sister Merla. Alam niyo po, sa sulatan ay una yung aming pagkakilala, and then also na-meet ko siya first time doon po sa airport. At it's a long story. Kung aking sabihin, tama po ba, Sister Merla? Yes. Yes? Okay, approve po ang aking misis. Ibig sabihin, hindi ko nagsisinungaling. Yun, praise the Lord. So ito po ba ay ipapasa natin para isa-isa para sa panelist? And how many minutes? 1 minute? I would suggest po na ang bawat mag-asawa, you can incorporate yung 1 minute po nila as if like they're gonna sharing what they have tried to express para po ay both couples will share together. Yung 1 minute is a good kind of discussion para hindi boring po. We need to interact one with another. So ulitin ko po yung tanong, ang suggestion po ni Pastor Ray, lahat kayo sasagutin ang tanong na ito as fast as 1 minute. The question is, ito na, Adam and Eve met that day, got married the same day. How about you, our panelists? How did you meet? I met Marlon through my friend. Yeah. Your friends ko lang paano kami nag-meet? Yeah. Sa Los Angeles. He went to Los Angeles. I met him through my friend. And I used to live in Los Angeles, and he lives here in the Bay Area. So we're like 8 hours. Then the rest is history. Next. Okay. Giselle. I met my husband dun sa where my brother used to live. Neighbor siya ng ng kapatid ko, and then I met him. Tapos we separated for 1 year. After palang nag-relationship kami ng 2 years, then we separated. I had to come here. And we separated for 10 years. So after 10 years, we got back together. Yun, dun kami nagpakasal. Ate Telma.
Encourage mo met ako. my husband and I met at the first day of school in first grade. We were classmates since elementary. Wow. So we're childhood friends. At simula noon, lagi na kami nagkikita. Amen. Nanay Naomi. Sister Naomi. Oh, I met my husband in church. After every 1 month, they visited me and then they arranged our marriage in San Jose, California. And the next question is, was there a feeling, kilig factor, love at first sight, or blinded heart immediately? Last question. Sa akin po ba napunta yon? Lahat po kayo. Pakiulit 1 po. minute. Pakiulit po ang tanong. Kasama po yan po. Marinig. Was there a feeling when you met, the first day that you met, was there a feeling, kilig factor, love at first sight, or blinded heart immediately? Opo, yan po ang napakahirap na tanong at ipaubaya ko po sa aking misis. Sister Merla, would you mind to answer? Sige po, Sister So, Merla. through my sister nga po, nakita kami sa, sa airport. That is, wherein our marriage already scheduled and planned. So, but that is our first time to meet. So, that's by faith na nakilala ko siya, and then hindi ko po alam kasi parang sa airport po hindi pa nga po kami nakita, so sabi ko nasaan kaya siya. I'm so conscious kung ano itsura ko at saka yung itsura niya, so sabi ko kung talagang yun pala po, nasa tabi na siya, may flower po at saka hinalikan niya po ako ng dito. So in other words, hindi mo ako nakilala. Sabihin? Kasi hindi pa po kami nagkita talaga personally. So iba po yung talagang nakita kayo. And also, yung question na may feeling ba? Of course po, ay merong feeling kasi iba-iba yung feeling natin. Lalo na kapag nakita ko po siya. Pero hindi ibig sabihin po yung feeling na yon ay yun na po ang realidad dahil may doubt pa po yata siya. Ano ba yung doubt mo, sis, nung dumating ako? Kasi dahil nga po hindi kami nakita, ang doubts ko po, baka ano lang yung merong string attached. Baka gusto niya lang makarating sa Amerika, yung ganon. So, I really doubt pa rin po na kung talagang siya po. Tapos, umuwi ako sa Morong Rizal at nagtaka yata si Sister Merla. Anong sabi mo? Nung gabi po yun na nakita kami and then bumalik siya sa Morong Rizal, balikan pa kaya niya ako. Ngayon nakita niya ako personally. So, sabi ko, kung di siya babalik, it means we are not for each other. Pero the following day, bumalik siya. So, nagkaroon ko ng back to you, Sister Telma. Ayan. Sister Sister Ruth. Okay. Next po. Sige, gawin po nating tuloy-tuloy para one after the other to save time. Okay, kami naman ho. Hindi ka pa na ipa-focus. Yes, you are. You're in. Yes. Sino po ang nanligaw sa inyo? Kanino? Bro, hindi namin malaman kung kami na kasi hindi namin nakakita ang self namin sa Yeah, ganun ba talaga? Yung first day meeting lang. Gawin natin, sandali lang po. Gawin natin interactive siguro, mas maganda. Pastor, siguro i-turn over niyo sa inyo o si Sister Maricel naman, ganun. Para Okay. Kayo yung nag-introduce sa kanila para Okay. So, sinong susunod sa i-truth namin? So ito Si rin Ate Deltano. Alright, from here, example, no? Kapag napunta sa inyo, nakapag-umpisa na kayo, just continue lang po kasi yung focus ay pupunta sa inyo. So you don't worry about it.
kung nagdadalawa ang ano, tapos hihinto ang isa, and tuloy-tuloy lang po kung sino yung nauna. So, blah, 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 tapos na po kami. And then, how about you, Sister Maricel and Brother Marlon? Yeah, that's good. Okay. Okay. Go Kami ahead, naman ho. tuloy-tuloy. When we mention your name, dire-diretso, you don't wait to wait na magkita yung inyong mga mukha dito sa sa Facebook dahil Okay. tuloy-tuloy yun. Okay? Yeah. So for example, nakita po kami Sister Merla and blah blah blah, and then how about Sister Maricel and Brother Marlon? Oh, thank you, Pastor. Kami naman ho, nag-meet kami sa through friend. Birthday ng pamangkin din ni Maricel, and love at first sight. Hindi ho. Just developed, through time. At mabalik-balik ako sa LA, then developed, then niligawan ko siya. We were on for 4 years. At then after that, we got married. Yeah, After 4 years. nag-meet kami sa birthday party. Actually, it's my cousin. Hindi ko pinsan, cousin ko. So, long story short, na-met ko siya through my friend. Nagkakilala kami. He keeps going back to LA every 2 weeks. And yun, bago lang kami, nung kami nagkakilala. And then for 4 years, kami naging mag-boyfriend-girlfriend. Long distance. 365 miles away. For 4 years. So if it meant to happen, it meant to happen. Hindi love at first sight. Actually, he's not my ideal man because he's older, way older than me. But then, thankful to God, siya ang naging asawa ko. Ate Telma. Maliit pa kami. Lagi na kaming, kasi magka-classmate kami mula grade 1 hanggang grade 6. Tapos tinutokso na kami kasi laging parang malapit kami sa isa't isa. Tinutulungan niya ako sa mga trabaho sa school. Pag ako'y cleaner, kahit hindi siya cleaner, naglilinis din siya. Tapos pinagdidilig niya ako ng aking garden. Tapos nagkahiwalay kami ng high school. Sa ibang school siya nag-aral. Pero sinusulatan niya ako. Tapos pagka weekend, nagpupunta siya sa bahay. Then nag-college ako, ganun din. Hanggang na makatapos ako ng college, tsaka kami naging magnobyo. And then after 5 years, tsaka kami nagpakasal. Sige po, tawagin niyo si Sister Celia. Kapag naubusan na kayo kapag natapos na kayo, iyan niyo yung susunod po. Si Sister Celia po. Sister Celia. Sa akin naman po, yung first meeting namin, parang bata pa kasi ako noon so parang pakit ka muna. Pakit muna. So we were introduced pero wala naman pong love at first sight. Parang lang, pakit-kit lang, ganon. And then later on, nag-court na sa akin yung asawa ko. Then yun, rest is history na rin. So parang parang puppy love, parang ganon. Hindi pa talagang love at first sight. Pero later on, doon mo ma-find out na talagang siya na pala yung binigay ni Lord. So back to you, Sister Ruth. Sister Naomi po. Ay, Sister Naomi. Sorry, Sister Naomi, ikaw naman po. Lagi bukas ang audio. Ayan. Wala. Yan, meron ho. Yeah. Natin ho. Sige po. Sige po, kapag Yan. Hello. Yes. Sa amin naman, pagkita namin primero, hindi na nagtagal kasi dati na kami magkakilala. At saka nung first date namin ay nag-usap kami, ay dapat uuwi kami ng July sa ministry dito sa Pilipinas. Pero sabi niya, hindi ka na pwede umuwi. Pero kasi sabi niya, hindi ako nakatulog na 3 gabi. Ikaw lang niisip ko Teka muna.
tawagan ko man si Juanita kung papayag siya dahil nasa ministry kami partner eh. Ngayon ang sabi ni Sir Juanita, it will be okay dahil nakita na niya na that is a very kind man. Go ahead. Sabi ko, di ikaw ang maid of honor at inayos na Pastor Malikpot lahat at kinasal na kami. That's it. Praise the Lord. Nakakakilig naman ang inyong mga storya. Mukhang na-encourage ako Pwede kaya akong makahabol. O eto po, punta tayo sa susunod. Sa inyong sariling mga salita o pwedeng biblically, how do you define or describe marriage? Okay? Magandang tanong po yan. At of course, define marriage ay kapag single po kayo ay mahirap. When I was in Morong Rizal, napakahirap magpastor nung ako po ay being single. And marriage, I believe na ito po ay design ng Panginoon. Marami po ang mga biblical principles dito po at sinusunod po natin kung ano po yung design ng Panginoon dahil po kung nasa karunungan at sa prinsipyo ng Panginoong Diyos ang ating marriage ay we live in a guided marriage despite of our challenges kasi po ang marriage is not that just happiness but also we are going to face some challenge. Ang marriage ay design ng Panginoon. Kung kayo po ay mga nanonood ngayon, ay hindi lang po one-sided ang ating paningin na we are going to love the person and then have children and then tomorrow we die. No, I believe that ang marriage is design ng Panginoon para po tayo ay patuloy na pabanalin ng Panginoong Diyos. Sa iyo, my wife. So, marriage is, first of all, when we come together at the altar, that's God's will. He really meant for you to be together. So, that's, I believe, all things work together for good, for the purpose that He has prepared for me and my husband, na meron siyang plano. Kaya nangyari yung marriage namin to fulfill His purpose in our lives. Yeah, ang pagpunta po sa altar ay bilang commitment ng isa't isa hanggang tayo po ay kukunin ng Diyos. So I believe na ito po ay isa sa mga partnership natin na sumunod sa Panginoon Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Back to you, Brother Marlon, Sister Marisol. And my own definition po or description sa marriage is para sa akin ay respeto sa isa't isa at give and take rin. Give and take at patience para sa akin. Kasi patience for me dahil in order for your relationship to work, kailangan nyo ang pasensya sa isa't isa kasi hindi naman kayo magkaparehong tao. Hindi kayo magkadugo. Kaya kailangan ng pasensya sa isa't isa at sa respeto naman, kailangan irespeto ang bawat isa para magkaroon ng magandang pagsasama ang mag-asawa. And the other one na sinabi ko is give and take. Give and take na yung mga decision ba or bigayan para hindi palaging mag-away. Yun ang my own definition ng marriage. Sa akin naman po is ang marriage sa akin is a lot of patience, a lot of compromises din. Kasi gaya na sabi ni Pastor, it's not one way street ang marriage. At saka ang pinaka-importante sa lahat is yung communication between two of you. Mm-hmm. Mayroon man kayong hindi pagkakaunawahan,
you talk about it. Hindi, kasi marami yung nangyayari sa marriage na pag nagalit yung isa, nagpapamatigasan. Then, hindi ho yun ng, ng isang ingredient ng marriage para mag-work. Dapat mag-communicate at saka mag-compromise. Yun ho ang akin. Tsaka lots of love. Kasi kung hindi mo rin gusto, it's not gonna work. Sa amin po, it's because of the long distance relationship. It's faith din ho. Dahil malayo kami, pinagtiba yung aming pagsasama and develop. So it's faith. Thank you. Ate Telma. Sa akin po yung marriage, yun po yung pinag-isa yung husband and wife, they become one flesh. Although they are different individuals, but God's ideal for marriage is the two becomes one in purpose. They share the same values. The wife and husband share the same values, the same goals, the same outlook, and husband and wife work together to build a strong family and raise their children to be good citizens and of course to be godly people. Pag po ang mag-asawa ay they work as one even though they have different outlooks in life, but if they share the same values, if they share the same goals and the same what do you call this? Same purpose to raise a family, a strong family, so that their children will become good citizens, then the marriage will be a very successful one. Marriage, ano bang definition ng marriage? For me, it's yung sinabi rin na it's a union of a man and a woman, and it's really a commitment you're facing to God. When you go to the altar, you are giving yourselves to God and you're giving yourselves to your husband. It's not always a bed, yung sinasabi nga, it's not always a bed of roses. You're gonna go through some challenges in life when you get married. And then, of course, it's a lot of patience, it's a lot of adjustment. Sabi ng iba, when you get married, you think na in a matter of a year, you'll be knowing that person. Hindi po. You'll know that person, hindi nga minsan, it takes like 7 years, 10 years before you'll know that person. So, you have to have a lot of patience to understand one another and to be able to, kasi kailangan yan, meron kayong understanding para magkasundo kayo. Kaya nagkakaroon ng yung mga nagde-divorce, it's because iba yung pride ang pinaiiral. Because yun nga, two different people with two different behaviors, two different outlook. Pero kung talagang committed kayo at you know that this is what God intended for you, for you guys, talagang nandoon yung commitment mo na, okay, I'll stand on his side, he'll stand on my side. So, yun para sa akin ng marriage. Sa iyo po, Sister Naomi, kayo naman po. Para sa akin ang marriage ay kailangan magiging committed tayo dahil kung nagharap tayo doon sa altar ay hindi ba nag-commit tayo bawat isa na till death do us part dahil ang Panginoon ay nagsabi na I hate divorce. Sabi ng Panginoon. Dito yung sa for the Lord God of Israel says that I hate divorce, for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Kaya ang commitment natin maging forever at saka kailangan ay ang pagmahal talaga. Ang una-una, nagmamahalan kayo at nagkaunawan ng mag-isa-isa.
na mabuti naman ay parehas kami na minister. We understand each other. Lalo na kung sa ministry tayo, ay kailangan maunawain tayo. We have patience. Diyan sa atin ang fruit of spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. At ang mahalaga pala ko ng husband mo, very loving, sa una-una, matuto ka rin na mag-cooperate sa kanya at you will enjoy. Lalo na kung ka-soulmate mo ang husband mo, talaga you will enjoy life. That's why I enjoy. I enjoy married life. Very happy. Mukhang mako-convince na ninyo ako. No. Ayan. Makikita natin doon sa 2 verses sa Genesis chapter 2 na ating binasa kaninang papasimula, yun po yung origin ng pag-aasawa o marriage instituted by God Himself. Ano po? And, bigyan ko kayo ng palaisipan. Pag-isipan lang ninyo ito, o nyo na sagutin. Eh bakit si Adan at si Eva hindi na nagligawan nung magkita? Ayun na. Ano ba sila? Nag-live-in o kinasal? O, pag-isipan nyo yan. So, punta tayo sa susunod. Nabanggit ninyo na yung pag-aasawa, ayan ay, biblically, the definition of marriage is, it is the union between a man and a woman for God's glory and purpose. Ano po? So I am strongly suggesting, please memorize in your heart Genesis chapter 2, verses 22 and 24. Now, it is very important that we have a relationship with God because God Himself was the author and author of the marriage. Now, the next question, please answer this honestly. When did you receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Before or after the marriage? Because in John 14, it says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Okay. Begin with Pastor Ray. Pastor Ray, come in, please. Sorry. Nakamute po Okay, kayo. there you go. Naniwala po ako na ito po ay mahalaga sa marriage dahil po factor po ito na dapat po ay pareho po ang aming goal at pareho po kami mga naniwala sa Panginoon at naniwala kami mga anak ng Diyos. At yan po ang unang iniisip ko po. Or else, hindi po ito madali na pasanin. Nung ako po ay talagang niligawan ko po siya, ay malalim po ang aming mga pinag-usapan. Hindi lang po ito ay, kaya ang tanong po, Sister Ruth, in that moment how ay nagpakasal po ba sila o sila ba ay nag-live-in? Kami po ay hindi nagli-live-in. I believe na ang pag-asawa po ay banal. Ayon po sa talata po na the bed is undefiled. Ibig sabihin po, bago po kami pumunta roon, ay kami po ay napakasal na muna. So balik po tayo doon sa sinasabi po niya na when did you know the Lord Jesus Christ? It's before. I received the Lord Jesus Christ in the year 1983. Kayo po, mahal. I received the Lord Jesus Christ in 1979, but it's a long process of spiritual maturity. So I went through a lot of challenges first, also until we met together, and then
until now, we're still, growing in our challenges Amen. together. Growing po, growing. So in other words, kinasal po kami March 1994. So we're already at 26 years marriage. God be the glory, marami pa po kaming kakainin. Bilang asawa, ay marami pa po kaming makilala sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi ko pa siya kilala hustong-husto eh. Ibig sabihin, may mga behavior pa po kami madidiscover. So I'm gonna ask send it back to the next panelist. Brother Marlon, how about you guys? In your experience, go ahead. What naman po is I'm so thankful to the Lord na na-meet ko si Maricel because as a growing up as a Catholic, hindi ho ako masyadong sa Biblia, sa Panginoon. At nung nakilala ko si Maricel at na niya ako sa pagiging Christian at na-accept ko yung ang Panginoon noong 2010 ho. Amen. 2008. 2008 pala yung si Caleb ang unang anak namin. Akala ko doon ko natanggap ng lubusan ang mahal na Panginoon at dahil sa kanya, I'm so thankful po. Ako po naman sa murang edad ko na ilang taon ba ako noon? 1985. I still remember it. I was going on 6th grade nang tinanggap ko po ang Panginoon bilang Panginoon ko at tagapagligtas. So at gaya ng sabi ni Ate Merla, bata pa ako, I went through a lot, ups and downs, but ang tanging ko pong hiniling sa murang isip ko nung bata pa ako na sabi ko, Panginoon, gusto ko pag nagkaasawa po ako, ang pananampalataya ko po, maging kapareho rin, ang mapangasawa ko, kapareho rin ng pananampalataya ko. At kung hindi man po, ay ang panalangin ko po na madala ko siya sa inyo, na maipakilala ko siya ang Panginoon sa kanya, at yun nga po, sinagot po ng Panginoon ng aking panalangin. Amen. Telma. Ate Telma, kayo naman. Nang kasalin kami, pareho pa kaming hindi mananampalataya. That was 1970 nang kasalin kami sa Catholic Church. Nang makakilala kami sa Panginoon, ako ay 1985, November 1, 6:30 in the afternoon. Nang makakilala ako sa Panginoon, at ganun din naman ang aking asawa. Nung ding year na yon, nung din siya nakakilala sa Panginoon. Kaya from our marriage, 15 years pa bago kami nakakilala sa Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi pa naging huli ang lahat na pareho kaming nakakilala sa Panginoon at ang naging bunga, yung mga anak ko rin, nadala naming lahat sa Panginoon at hanggang ngayon sila ay nasa Panginoon pa at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Next panelist, please. Sister Cecilia. Ako naman, yes. Ako naman po, I met God or nakakilala ako sa Panginoon when I was, I think, third year high school, 1988. And then, honestly po, there's so many challenges nga sa buhay natin bilang Kristiyano, and I was still young. So I was a backslider. Parang off and on ho ako eh. Merong nung high school nung sa Pilipinas, active, then naging inactive, and then I came to the US. It was really hard kasi parang they let me go. Bunso kasi ako sa magkakapatid, and then my dad and then my brothers, puro lalaki sila dito. Iba pala yung dito. Parang they let me go right away. So
para akong naligaw. Yung kung saan-saan ako nakitira. Pero God is really good kasi 'di ba sabi niya nga, Amen. pagka if you will repent, He is just and faithful to forgive you from your sin. So thank God, talagang sinave niya ako ulit. He lifted me up. Pag nasa rock bottom ka na daw talaga, then you just call unto God and He will really save you. And by His grace, after 10 years nga, that's when I met my husband. And, yun nga po, the rest is history. But God is good na kahit nag-backslide ako or backslider, He never talagang pinabayaan niya ako. He was always there. Yun lang, hintay niya lang akong bumalik sa Kanya. Yung parang prodigal son, pero I'm the prodigal daughter. And He saved me. And thank God for that. Ikaw naman, Sister Naomi. Sister Naomi. Ako naman ay 8 years old pa lang ako nakatanggap sa Panginoon kasi ang mother ko walking missionary. At kaya maliit pa lang ako, nagamit na ako ng Panginoon. Hanggang ako nag-asawa, wala akong problema sa ganun dahil ang asawa ko ay kasama ko na rin sa gawain. Kaya naka-asawa ko ng dalawa eh. Kaya sa pangalawa, wala nang problema. Dahil pastor na rin yun, attorney pa si Reverend Lorenzo Lazaro. Kaya we have happy life. Amen. Still going on preaching the word of God. Kasi naglumaki ako sa gospel eh. Naging halimbawa ako sa mga young people noon. Dahil di ako marunong sumayaw eh. Kaya sabi nila, oh, ba't yan? Hindi ka sayaw. Ayaw naman. Amen. Praise the Lord. Nakaka-encourage po ang inyong mga sinabi. Ano po? Matanong ko lang muna yung ating, ano ba yun? Host ba o ano? May time pa ba tayo? O wala na? Well, Ryan. Pwede pa ba tayong sa isang question pa? Opo, isa pa. Pwede pa? Okay. Ito po yung panghuli nating tanong. Ano ho? How was the experience of having personal relationship with God through Jesus as your parting words of encouragement? Kasi kailangan natin ito lalo na sa inyong mga married lives. Opo. How was your experience? Kung ating ulitin po, how was your experience in the Lord being married? As I mentioned earlier po na kapag tayo po in the standard of ating marriage ay kung ang marriage ay merong kahirapan o kasayahan ay ganun din po sa mga believers ay hindi po nagkakaiba yung experience, but saan po nagkakaiba yung ating kapag matibay po ang ating relasyon sa Panginoon Diyos sa panahon ng pagsubok ay madali po nating mahanap ang solusyon. At kapag ang mga prinsipyo sa buhay ang ating sinusunod ang Panginoon Diyos ay tutulungan tayong ng Panginoon upang ma-overcome yung mga challenges sa ating buhay. Yeah, importante nga po ang Panginoon ay nasa inyong marriage kasi siya po yung the cord of three strands, yung mas malakas po. So, yung triangle nga po nasa taas si Jesus tapos kayong dalawang ginagabayan niya po sa mga instructions, decisions, tsaka partner po siya in everything. Otherwise, pag may problema o mga nadadaig po ng mga pride at saka mga discontent and yun nga po, mahalaga po ang Panginoon ang siyang ating partner in everything in our married life. Yeah, totoo po yun dahil po as I mentioned that
kapag meron po tayong mga challenges, kapag absent si Lord, nako po, madali po tayong bumitiw at maghahanap po tayo ng ibang solusyon upang may makabigay ng lunas sa ating marriage. Meron lang po akong i-share dito po sa 1 Timothy 6:11. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Ito po ang example po na kapag dumaan po tayo ng mga pagsubok, tinitingnan po natin ang mga principle dito sa Bible o saan man. At ito po ang sabi po ay ang tunay na success in marriage. If anyone to be successful in marriage is this. Success in marriage is more than finding the right person. It's becoming the right person. So tayo po ay patuloy na pinabanal ng Diyos. Bilang mag-asawa, patuloy kaming pinabanal ng Panginoon Diyos. Amen. Back to you, Brother Marlon. Sir Maricel? Wala ako sila. Back to you, Sister Cecilia. Para po sa akin, having personal relationship with God is the best thing or the greatest thing ever happened to me. Not the love na hindi siya kundi ang the best thing that ever happened in my life. Kasi having a personal relationship with God is, alam mo na nariyan siya, na hindi ka yung, although nawawala tayo, but then alam natin na kung meron tayong personal na relasyon sa Panginoon, alam natin na meron tayong tatawagan kaagad. Na rock bottom tayo, kahit naman mga Kristiyano, nagra-rock bottom pa rin, di ba? So alam natin na nariyan siya. Gaya nung example lang dahil marriage ang pinag-uusapan natin, at the early age, I have, yun nga, nakilala ko ang Panginoon sa kabataang isip ko. Pero nasa isip ko yung pag-aasawa. So hiniling ko sa Panginoon na, yun nga, nasabi ko na kanina na gusto kong maging asawa is kapareho ko ng pananampalataya. And for me, that's that's the best na relasyon ko sa Panginoon. Sa akin naman po, ang experience ko sa is napaka-importante ho ang nasa gitna lagi natin ang Panginoon, sa kasayahan man, sa kalungkutan, sa sakit, sa ginhawa. Tumawag ka lang sa Kanya. Sasagutin ka niya. Praise the Lord. Thank you, God. Amen. Thank you. Ate Telma, ano po naman sa inyo? Pareho kong naranasan yung buhay may asawa noong hindi pa kami mananampalataya, at yung buhay may mag-asawa noong kami naging mananampalataya. At napakalaking pagkakaiba ng pagsasama ng mag-asawa kapag kayo'y parehong mananampalataya. Sapagkat walang problema, walang kabigatan na hindi masusolusyonan sapagkat ito'y dinadaan natin sa panalangin. Nilalapit natin sa Diyos ang mga kabigatan, ang ating mga problema, at kasama pati ang mga anak na nananalangin para sa ikalulutas ng problema. Masayang-masaya ang buhay ng mag-asawa kapag parehong mananampalataya. Sapagkat pareho ang kanilang purpose, yung makapaglingkod sa Diyos, makapag-akay ng kaluluwa sa Diyos, at malaman din yung mga pangangailangan ng ibang tao, sapagkat alam natin ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay, na magamit niya tayo for His glory. At nung hindi ka pa mananampalataya, wala kang pakialam sa mga nakapaligid sa iyo kung naman ibig ko sabihin yung tungkol sa spiritual life. Pero nang maging mananampalataya kami, ay nakita namin na kailangan ng aming pamilya na mailapit namin sila sa Panginoon. Kaya nakikita naman sa aming buhay na masaya kami bilang mananampalataya, at nakikita nila na
pati ang aming mga anak ay lumalakad ng ayon sa panuntunan ng Diyos. Kaya masaya din ang aking mga magulang, bagaman sila ay hindi rin mananampalataya, pero sabi ng aking nanay, masaya kami na kayo ay naging mananampalataya, kayong mag-asawa ay naging mananampalataya sapagkat nakita namin na masaya kayo at masaya ang inyong pamilya, masaya ang inyong anak, ang inyong mga anak. Kaya talagang ibang-iba ang pagsasama ng mag-asawa kapag nandiyan ang Diyos na ating sinasampalatayanan at tinatawagan sa araw-araw at sa mga oras na meron tayong problema. Karamay lagi natin ng Diyos. At nang mawala nga ang aking asawa ay hindi rin kami pinabayaan ng Diyos. Bagaman may tanong sa aking isip bilang isang mananampalataya, pero lagi kong sinasabi sa aking sarili, yung sabi ng Diyos na, my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. For as long as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than yours. Kaya, bagaman merong tanong sa aking isip, sapagkat pareho kaming mananampalataya, nangyari nga yun na biglang-bigla ay ang salita ng Diyos ang nag-comfort sa akin. Salita ng Diyos ang nagbigay ng lakas sa akin, nagbigay ng lakas sa aming mga anak para ipagpatuloy ang buhay. Huwag bumitaw sa Diyos, huwag bumitaw sa salita ng Panginoon sapagkat ito ang magpapalakas. At hanggang ngayon, iyan pa rin na nagpapalakas sa aming mag-iina na ipagpatuloy namin ang buhay ng may pagtitiwala at laging magpasalamat sa Diyos in whatever circumstance we are in. Kaya napakasarap ng maging isang mananampalataya. Lalo na kayong mag-asawa ay mananampalataya. Amen. Next Amen. panelist po. That's a great testimony po, Sister Telma. Yung sa akin naman po, yun nga, pag nasa sa'yo si Jesu Cristo sa buhay mo, it's really different. Kasi pag may mga trials, if you have trials and challenges in life, He's the one that will sustain you. I have, my married life from the beginning was very challenging kasi I got married in the Philippines and then 3 months after, I had to come back here in the US and then I had to petition my husband. So when I petitioned him, you thought because you're a citizen, you were thinking, oh, everything will be okay. But God had given us yung challenges in life. We were all shocked and we were like, parang ang yun, you'll question God when that thing happened. Kasi yung husband ko, when he was applying to come here, he got denied. And it was, he became blacklisted. And no one really knows what to do. And even me, I was like, parang I was devastated. Pero God talaga is so good. Sabi nga dun sa yung promise niya sa akin, yung Jeremiah 29:11, and up to now, yun ang promise na ibiniyaan niya sa akin. For I know the plans I have for you, says the Lord, to give you hope and a future. And in those days, if you pray, I will listen. And He really listened to me. I was, yung binigyan niya rin ako ng capacity to go back and forth to the Philippines, and then no one knows how can I afford it. Everyone was asking, I was only working part-time, and they were saying, how did you do that? How can you go back? Like you work part-time, you don't have a permanent house when you come back here. And I said, God provided all of those. And then 5 years after, I had, talagang God has a plan. When I had my second daughter, doon ko siya pinanganak, not here. My first one, she was born here, but my second one was born in the Philippines. And then when they went to the embassy, one of the consuls said, why are you here?
He told my husband. And then he told them what happened. Sabi daw ng consul, tell your wife to reapply. And I had so many lawyers, but then hindi pala kailangan ng lawyer. Si Lord lang ang lawyer ko nung time na yun. Amen. Amen. Would you believe that after 5 years, I even told God, this is really, really true. This is my great testimony. I told God, I went back to the Philippines. I said, I'm leaving the U.S. And I told God, I said, I know even if I go back to the Philippines, you will prosper us. It doesn't matter whether I'm here or I'm in the Philippines. I said, you will bless us. That's why I went back there. But before I left here, I reapplied. When the thing, like the aprubahan na, I don't have a job. And then the lawyer said, just apply. Just put your, basta lahat na. Wala na akong ginawa. And then when it was time for the interview, hindi yung asawa ko yung interview. Ako ang in-interview ng consul. God was really, talagang nandun siya nung time na yun. And then all of a sudden, naalala siya nung nag-medical sa kanya, everything. Sabi, why nandito ka pa? Tapos yun nga, hindi pala siya blacklisted, kaya pala walang makita yung mga lawyer. It's not because yung paper na pinakita sa kanya sa consulate na blacklisted, hindi yun umappear. Kinover yun ni Lord. And then he was able to come here. Blacklisted talaga, pinakita niya, sabi ng lawyer, si Garfinkel, that is very hard case. There's no guarantee. But with the Lord, there is always guarantee. Talagang si Lord ang lawyer mo. Yun yung pala, tines yung faith namin for 5 years. Kung wala si Lord sa buhay namin, probably we would have given up. We would have said, that's it. We would have probably separated. But God had tested each one of us, yung sa kanya, yung faithfulness niya, and my faithfulness to Him, because God had given both of us sa isa't isa. So He tested our patience, everything. Talagang meron palaging reason for everything. So yun po, ang masarap dun sa nangyari sa akin. So dun sa mga nag-aasawa na, yun nga, mayroong pagsubok na dumadating sa kanila. If you have God, you consult it with God. Siya muna. Kasi siya yung talagang lawyer mo. Sabi nga ng iba na, ganun ang case. How did you do it? I said, I didn't do it. It was God that did it. Amen. Sister Naomi, ikaw naman po. Amen. Sister Naomi. Napakaganda na maliit pa ako, na-train ako ng mother ko dahil sa missionary, sa walking missionary. Kaya sabi doon, dito sa Proverbs 22 verse 6, train up a child the way he should go, and when he will grow up, he will not depart from it. Talagang natili ako sa Panginoon. Dahil ang sabi sa John 15:7, if you abide in me and my word abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Maliit pa ako, marunong na ako, hindi ako mahihain. Dahil iba pala ang buhay pag ikaw puspos ng banal espiritu, nandyan ang tapang tayo. Maliit pa ako, hindi ako mayayain, umaawit ako. Ako ay 16 years old, nagpipres ako, leader ako parati. Wala nung maliit pa ako, bago lumaki, leader ako. Kaya ako naging example doon. At ngayon nga ang shorten ko, we ought always to use our head, to use our heart, and your journey. Lagi lang sa prayer at isipin talaga natin. Lagi. Dahil ang sabi dito sa Psalm 37:23-24, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not utterly let us down from the Lord, who upholdeth him with his hand. I have been young, now I am old. Now I have that same righteous begging bread. So I have a happy life because the Lord is always with me. And kung ikaw puspos ng Holy Spirit, guided ka ni Lord. Steps mo, order ni Lord. You will be happy. Amen. At patuloy pa rin ako. At pag itinay na ako ngayon, naglingkod pa rin ako sa Panginoon. Amen. Amen. Eh, napagabuti ni Lord. Amen. All the time. Praise the Lord. Ipapasa ko po kay Sister Cecilia. Ang sarap ng kwentuhan natin, ano? Palaging kulang oras pagkatungkol sa Panginoon ng kwentuhan. Pero
kailangan po natin na ito ay patuloy na gawa ng kakulangan natin ng oras. Ipapasa natin kay Sister Maricel. Sister Maricel. Thank you, Pastor. Para doon sa appreciation ng ating mga viewers and participants for God's glory. Amen. Salamat po sa lahat ng ating panelists, si Ate Telma, Sister Naomi, si Sister Cecilia, Pastor Ray, Ate Merla, at especially siyempre kay Sister Ruth, talagang tinanong kami ng husto. Salamat po sa inyo. Na-reveal tuloy ang aming mga natatagong istorya. Salamat rin po sa aming technical person na si Brother Ryan behind the scene. At higit sa lahat po, salamat rin sa mga nag-join sa amin sa gabing ito. Sana po ay samahan niyo po kami sa mga susunod na araw o sa mga susunod na Webes para sa Words of Wisdom. At salamat po sa lahat ng nag-join sa Zoom. Bukas ko na lang po yan yung tunay na mga nag-join. Okay. Tayo po ay manalangin. Amen. Hilingan po natin. Sino mag-closing prayer po, Pastor? Ako po. Okay, salamat sa Diyos. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa Panginoon na ikaw, Diyos, ang aming gabay bukas. Even, Lord, that you refresh our lives today. Lord, to inline ourselves, O God, to remind ourselves, O God, what you had promised in our lives, Lord. And may you prepare us, O God, the power of the Holy Spirit, O God, that will bring encouragement to those who have experienced or challenges in the lives of many brothers and sisters out there, Lord. Maaari po ay nabibigatan sila sa mga suliranin sa kanilang married life. Lord, we pray na tulungan niyo po kami na magiging pagpapala sa kanila. At iabot niyo po, Panginoon, ang words of wisdom wherein na hahanapin nila, Panginoon, ang inyong mga salita upang ito, Diyos, magbigay ng lunas sa kanilang mga problema. Lord, we thank you. We commit our service tomorrow in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you po sa mga panalangin at lahat ng mga nanood sa Facebook. Blessing. We'll see you next week. I'll see you tomorrow, guys. Kita tayo bukas and have a good evening. And have good noon time. Good evening, Good night everyone. po. Good night. Salamat. Good morning, Ate Ruth. Good morning, Nanay Naomi. Pastor Ray, anong comment mo? Okay na ba yung ating program? Opo, maganda po at medyo lalagyan lang natin ng a little bit of flavor ng kasi ang dating ng ating mga kapatid yung kanilang mga experience, sometimes we will ask questions that how do you encounter something like that, right? Type of questions in your life kasi parang narinig natin mga testimony. It's okay po, testimony, marinig natin. Perhaps a little bit of like on the practical, ito lang po sa akin na samahan ko po ng halimbawa po ay yung question niyo po halimbawa kanina yung marriage, yung pangalawang question niyo po kanina, define hindi yung sunod na question yung pangalawang question that you have question with us ng how many years of marriage, sa ganon po kung aking ay may mga problema po ba kayong naranasan at how do you overcome it, something like that na mag-trigger sa ating yung ating experience, and then how do you troubleshoot your problems. Indeed, ating mga audience ay very interesting na makikinig diyan sa mga problema. Halimbawa po ay hindi ba kayo nag-aaway sa inyong marriage? Masaya ba lagi? I mean, that is a practical question sa mga Christian. I think ang madalas na kanilang sasabihin ay pag Christian marriage ay smooth, maganda.
maganda ang buhay. So I think we are on the other side of the coin. In fact, marami pong mga Christian marriage also ay there is a challenge sa kanilang relationship na they don't know how to maneuver those kind of problem. So yun lang po, yun lang po ang ano natin para mas stir up a little bit yung ating damdamin na yung ating karanasan na malapat po tayo doon sa mga pangako ng Panginoon Diyos. Jesse daw, Jesse. Oo. Yun Yan po ang kasi, po. Pastor. Go Yan po ahead po. kasi, Pastor, ay kumbaga nandito pa lang tayo sa entrance ng marriage. Okay, so, meron medyo pang kulang part 2. ng konti. Pero Okay. yung sinasabi nyo, papasok na po yun sa next level o Okay. next session. Okay, good. Lahat po okay. Okay. Yeah, agree ako sa kanya, Pastor. Kasi first phase pa lang tayo. Okay. So Step good. by step. We will see. We will see next we will see it tomorrow, guys. It's okay. Lahat yung ano natin ay any other comments baka kayo ay merong yung audio po ni Sister Naomi, pwede po, wala namang problema dito ngayon para dire-diretso na po ang kanyang salita. Para hindi na po magantayan. Ano po? Okay. Okay, very good. Huwag nyo nang i-off po. Sister Cecilia. No, I just want to say, I really appreciate Sister Ruth. Thank you po sa mga questions nyo na prepare for us. Really, That be the glory. Amen. it's very lively, parang magandang interaction. And thank you for God has been using you to be, parang channel of blessings para sa amin din po. To God be the glory. Kinikilig-kilig nga ako sa inyo eh. I know. Pastor, isang oras lang po ba ang allowed sa Zoom? Isang oras lang talaga? Or No. Ang ano lang to, design sa ating standard, but we can go over 1 hour. In fact, pwede pa 7 hours tayo dito eh. Pero ang mga tao, we are preparing for the people who are listening para mas excited. May Ano pasok po? ako bukas, Pastor. May pasok ako. Pag-calling sick ka na lang. Calling sick. Oo. Yan po ang yan ang design natin. Meron pa nga nagsabi nga 30 minutes lang daw pero merong design na 30 minutes pero sa ating discussion, I think ilagay natin po dito ng 1 hour. Ay sanay po tayo sa Pilipinas. Ang Pilipinas po mabobore sa 30 minutes. Mukhang pag dito mga audience, mga 30 minutes okay na sa kanila. Pero ang ating purpose po dito is to minister to the people. Yeah. Hindi po convenience. Hindi po convenience. So that we can encourage others na hunger sila sa Word of God. Opo. Tsaka mayroon pa namang part 2, part 3. So, Opo. Yeah. let's stick to 1 hour. Lord willing po, pwede natin yan na i-extend hanggang 4 sessions at least. Sister Ruth, I'm happy. Kasi makapag-relax po ako ay. Pastor, hindi po hindi pwedeng hindi natin i-mute si Nanay Naomi kasi static ho yung audio niya. So we will just ask her yung pong maalalay sa kanya na siya na yung mag-mute at saka unmute. Kasi static talaga yung audio niya. Gusto natin makilala siya. Sino po yan, Sister Naomi? Sister Naomi. Sino po yung iyong assistant? Si pakilala natin. Assistant ko nandito. Halika si Len. Sino po? Si Glenn. Ito ang assistant ko. Hi, how are you? Good to see you. Oh, very good, very good. Okay. So, mayroon pa, marami dito. Opo, siya. Ay, kausapin natin siya. Kausapin. Hindi po, kausapin natin siya. Kausapin natin siya. Hello? Makikinig sila. Opo, siya mismo. Pakiharap po, pakiharap. Pakiharap daw. Halika dyan. Halika dyan.
Sarap daw. Gusto natin makausap si, yung kasama niyo yan, technician. O ito, si Jan Jan, nurse. Hello, Jan Nurse Jan. ito, nurse. Oh, hi, Ayan. Jan Jan. Okay. Kausapin ka lang si Okay. Monica. Okay, okay. Kausapin ka lang. O ito ang dalaga ko. Okay, very good, very good. Okay. Kausapin ka Ngayon, lang. ayan. Gusto naming automatic kaagad pag nasa time na si Sister na yung magsalita, pwede na pong i-on. Halimbawa po, ang susunod kay Sister Cecilia, is that Sister Naomi? Or is that right? Opo. Ayan. Opo. Yeah. After kay Sister Cecilia, diretso kaagad sa kanya, i-on yun na yung kanyang audio para hindi na maalanganin. Ha? Bukas? Okay ba? Okay? Okay, okay. Celia ba? Ano pangalan? Celine. Celine. Okay, Celine. Okay ba, Celine? Okay. Okay ba? Okay, Yeah. very good, very good. Very good, very good. Thank you, Celine. Thank you. Okay. All right. Any other? Yan pong si Sister Telma. Huwag po kayong mag-alala dyan. Sanay po yan sa overnight sa Bible study doon sa Tanay. Noong panahon na sama-sama kami. Very good. Pero Sister Telma, thank you so much. yung love day All right. So, any other comments, Brother Ryan? Wala na po. Okay, so at the end of our magpi-pray po tayo, no? Sino ang magpi-pray bukas? After the meeting? Ako lang si Sister Naomi. Hindi po ba? Siya yung opening. Opening prayer si Sister Naomi. Ay, Opening prayer, ano? Opening prayer po kayo. Ngayon? Bukas. Okay, opening prayer. Okay. Pagkatapos, nasan po ba sa inyo yung outline ng ating program bukas? Opo, nato na po. Natanggap na. Send ko na lang kay Nanay Naomi mamaya. Okay. Pagkatapos po ng aking introduction, papasok na yung self-introduction doon. Pagkatapos yung pangatlo, opening prayer na kayo. Ngayon, yung closing prayer, sino pastor ang gusto mo mag-closing prayer? Sister Telma, give a chance. Pwede po ba kayong mag-closing prayer? Kayo po ang closing prayer. Tagalog po ba? Taglis niyo po. English na lang. Taglis po, pwede. English, taglis. Opo. Amen. That's good. I think it's a plan. And next time, i-rearrange natin. Minsan si Sister Celia ang mag-closing prayer, stuff like that, para po ay delegated. Everybody may responsibility. Pray niyo po ako yung back ko, na medyo sumasakit yung back ko. Pray that the Lord's healing. Opo. We'll pray. Pagpe-pray po namin. Pray na kayo. Amen. Signs of the time na po yan, Pastor. Hindi po kayo nag-iisa. Salamat sa Diyos. At lumating tayo rito na amen. To God be the glory. Oo. Siya po. At magkita-kita po tayo bukas. Ano po? Sige po. Good evening. Good night, guys. Good evening. Good night.